Sa probinsyang tahimik at puno ng misteryo, isang alamat ang bumabalot sa mga gabi ng undas, ang tiyanak na nagmumulto. Isang historian na si Ruel ang nag-imbita sa akin, si Jomar, isang explorer, upang hanapin ang nilalang na ito sa gitna ng gubat. Pero habang palalim kami ng palalim sa kagubatan, unti-unting lumilitaw ang mga kakaibang pangyayari na magpapatindig ng balahibo ninyo. Ano nga ba ang tunay na pakay ni Ruel at ano ang naghihintay sa amin sa dilim? Alamin ang buong kwento at samahan niyo ako sa isang nakakatakot na paglalakbay sa Creepy Pinoy Stories. May alam akong kwento na nangyari sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Hindi ko na lang babanggitin kung saan eksakto dahil ayaw ng kaibigan kong si Ruel na malaman ng mga tao na may ganitong alamat sa kanila. Si Ruel kasi ay historian sa kanilang lugar. Siya ang tumawag sa akin para mag-imbestiga sa alamat na ito. Ako nga pala si Jomar, explorer ako. May YouTube channel din ako kung saan nag-upload ako ng mga exploration videos ko. Madalas akong mag-isa sa mga pagpunta ko sa mga gubat at bundok. May mga kasama rin naman ako minsan, pero mas gusto ko talaga yung mag-isa. Mas marami akong nagagawa kapag walang kasama. Nalaman ni Ruel yung channel ko at nagustuhan niya yung mga survival skills na ginagawa ko sa mga videos ko. Doon niya ako kinontak at sinabihan na may tiyanak daw na nagmumulto sa kanila tuwing undas. Natawa pa ako noon kasi, sabi ko, nag-aaya ba siyang mag-ghost hunting ako sa kanila? Hindi naman daw, pero kung gusto ko raw ay pwede. Ang pakay niya talaga ay makasama ako sa gubat at hanapin yung tiyanak. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at pumayag ako. Siguro dahil sa tiwala ko sa survival skills ko, sa isip ko, kaya kong labanan yung tiyanak. Pagdating ko sa kanila, napansin ko agad yung mga altar na nasa harap ng mga bahay. May mga pagkain at kandila. Sabi ni Ruel, yun daw yung mga handog ng mga tao para sa mga yumao nilang kamag-anak. Tuwing undas lang daw nangyayari yon, kaya pala kakaiba yung pakiramdam ko. Parang may nagmamasid sa akin habang naglalakad kami ni Ruel. Doon na ako kinuwentuhan ni Ruel tungkol sa kanilang angkan at yung connection nila sa tiyanak. Hindi ko na lang ikukwento yon, pero masasabi ko lang na kinilabutan ako sa kwento niya. Ang lakas ng loob niya na imbitahan ako para hanapin yung tiyanak. Sabi ko sa kanya, bakit hindi na lang namin samahan ng mga pulis o sundalo yung pagpunta namin sa gubat? Ang sabi niya, hindi raw papayag yung mga yon. Takot daw ang mga yon sa tiyanak. Kaya nga raw niya ako inimbita ay dahil wala siyang makuhang kasama. Doon na ako kinabahan. Ano ba itong pinasok ko? November 1 ng gabi, lumabas kami ni Ruel. May dala akong backpack, nandun yung mga gamit ko sa survival. Nakakamuflage ako mula ulo hanggang paa. Natawa pa si Ruel kasi mukha daw akong sundalo. Sabi ko sa kanya, kung gusto niya ay mag-camouflage din siya. Binigyan ko siya ng jacket na medyo malaki sa kanya. Sabi ko, mas mabuti nang nakatago kami kaysa makita kami agad ng tiyanak. Doon ko napansin na hindi prepared si Ruel. Polo shirt lang yung suot niya at pantalon na pang-opisina. Parang pupunta lang siya sa mall. Naisip ko na baka hindi niya siniseryoso itong gagawin namin. Kaya kinompronta ko siya. Sabi ko, kung hindi siya handa sa gagawin namin, ay mas mabuti pang umuwi na lang kami. Nagulat ako nung bigla siyang sumigaw. Sabi niya, kung hindi raw ako handa ay umuwi na lang ako. Doon ko napansin na may dinadala pala siyang itak. Nakatago sa likod niya. Tapos, napansin ko na nanginginig yung kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Nagsorry ako, sabi ko hindi ko naman siya inaano. Nagtaka ako sa inasal niya. Parang may mali. Naglakad na kami papunta sa gubat. Tahimik lang si Ruel. Ako naman hindi mapakali. Kasi, yung inasal niya kanina, parang hindi siya. May kutob ako na may masamang binabalak si Ruel. Pagdating namin sa gubat, nagpaalam ako na iihi muna, tumango lang si Ruel.
Habang umiihi ako, nakatingin ako sa kanya. Nakatayo lang siya at nakatingin sa kawalan. Nung bumalik ako sa kanya, sabi ko, bakit hindi na lang namin hintayin yung tiyanak sa bahay niya? Bakit kailangan pa naming hanapin sa gubat? Sabi niya, hindi raw kami makakapasok sa bahay ng tiyanak. At saka, mas mabuti raw na kami ang maghanap sa kanya kesa hintayin siya. Doon ako nakaramdam ng takot kasi ibig sabihin may pagkakataon na yung tiyanak ang pumunta sa bahay nila. Bakit? Ano ba ang pakay ni Ruel? Ano ba ang gusto niyang mangyari? Hindi ako mapakali. Kaya nung nagpaalam siya na iihi rin, ay sinundan ko siya. Nagtago ako sa likod ng puno at sinilip ko siya. Nakatayo lang siya doon. Hindi naman umiihi. Tapos narinig ko na may binubulong siya. Hindi ko maintindihan pero paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at tinanong siya kung ano yung binubulong niya. Nagulat siya. Hindi siya nakasagot. Sabi ko, umuwi na lang kami at hindi siya handa sa gagawin namin. Sumigaw siya at sinabing, kung hindi ako handa, ay umuwi na lang ako. Doon na ako kinabahan. Kasi yun din ang sinabi niya kanina. Paulit-ulit lang. Tapos, yung galit niya, parang hindi na siya si Ruel. May masamang pakiramdam na ako. Kaya sabi ko, sige, uwi na lang ako. Naglakad ako palayo. Hindi ko na siya nilingon. Narinig ko pa na tinatawag niya ako pero hindi ko na siya pinansin. Nung makarating ako sa dulo ng gubat, ay tumakbo na ako. Pagdating ko sa bahay nila ay nagulat ako dahil may ilaw pa. Nagdoorbell ako ng ilang beses. Binuksan nung nanay niya yung pinto. Sabi ko, may masamang nangyari kay Ruel. Nagulat yung nanay niya. Sabi niya, nasa kwarto lang daw si Ruel. Nagtaka ako. Sabi ko, kasama ko siya sa gubat. Pinuntahan namin yung kwarto ni Ruel. Tulog siya. Ginising namin siya. Sabi ko, may kasama ako sa gubat na kamukha niya. Nagulat siya. Sabi niya, hindi ba ako nakinig sa kanya? Binalaan niya raw ako na huwag lalabas kapag gabi ng November 1. Kasi nga, may tiyanak na nagmumulto sa kanila. Doon ko nalaman na pinagtripan lang pala ako ni Ruel. Sabi niya, hindi raw ako nakinig sa kwento niya. Nung sabihin daw niya na may tiyanak na nagmumulto sa kanila, ay dapat daw ay nagduda na ako. Kasi, ang tiyanak ay hindi nagmumulto. Ang multo ay tao na namatay. Ang tiyanak ay hindi tao. Hindi raw niya alam kung ano ang nakita ko sa gubat. Pero tiyak daw siya na yun ang tiyanak na nagmumulto sa kanila. Nung malaman daw nila na may kamag-anak sila na naging tiyanak, ay tinry daw nilang hanapin yon. Pero hindi nila nahanap. Nung sumunod na taon, ay nagpakita ito sa kanila. May batang umiiyak sa gubat. Pinuntahan yun ng tatay ni Ruel. Pero hindi na nakabalik pa. Nung matagpuan nila ito ay wala ng ulo. Simula noon ay nagtatago na sila sa bahay tuwing November 1. Nag-aalay sila ng pagkain para sa tiyanak pero hindi nila ito pinapapasok sa bahay. Kaya pala may altar sa labas ng bahay nila. Nung malaman ko yon ay natawa ako. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Kaya nga ako pumunta sa gubat. Pero kung gusto niya ay pwede naming balikan yung tiyanak at labanan namin. Natawa si Ruel, sabi niya kung gusto ko raw ay pwede. Pero hindi raw niya ako sasamahan. Doon ako na-challenge. Sabi ko, sige, lalabanan ko yung tiyanak. Nagdala ako ng itak. Nakakamuflage pa rin ako. Nung makita ako ni Ruel ay natawa siya. Sabi niya, hindi raw ako makakatagal sa tiyanak. Sabi ko, tingnan na lang natin. Naglakad ako sa gubat. Hindi ako natatakot. Alam ko na kaya kong labanan yung tiyanak. Nasa kalagitnaan ako ng kagubatan nung marinig ko yung iyak ng bata. Doon na ako kinabahan. Pero hindi ako nagpatalo sa takot. Sinundan ko yung iyak. Palakas ng palakas. Nung makita ko yung tiyanak, ay nagulat ako. Kasi mukha talaga siyang sanggol. Nakaupo siya sa lupa tapos umiiyak. Parang gusto ko siyang buhatin.
Pero naalala ko yung sabi ni Ruel. Kaya sinugod ko siya at tinaga pero naglaho siya, nasa likod ko na siya. Tumalon siya sa likod ko at kinagat yung balikat ko. Tinaga ko siya. Pero hindi ko siya matamaan. Nasa likod ko na naman siya. Tumalon siya sa ulo ko. Kinagat niya yung tenga ko. Sinuntok ko siya pero hindi ko siya matamaan. Nasa likod ko na naman siya. Kinagat niya yung leeg ko. Tumakbo ako pero nasa likod ko pa rin siya. Kinakagat niya yung likod ko. Tumakbo ako ng tumakbo pero nasa likod ko pa rin siya. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, basta tumatakbo lang ako. Hanggang sa makalabas ako ng gubat, naglaho yung tiyanak. Nung makarating ako sa bahay nila Ruel, ay nagulat sila. Kasi duguan ako, natawa pa si Ruel. Sabi niya, "Ano, kaya mo yung tiyanak?" Hindi ako nakasagot kasi alam ko na hindi ko kaya yung tiyanak. Sabi ko, paano ba nila napapakalma yung tiyanak? Sabi ni Ruel, nag-aalay lang daw sila ng pagkain. Sabi ko, pwede ba akong mag-aalay ng pagkain? Baka kasi balikan ako ng tiyanak. Pumayag naman sila. Simula noon ay naniniwala na ako sa mga alamat at mga halimaw sa probinsya. Takot na ako na baka balikan ako ng tiyanak. Sa kwento nating ito, natutunan ni Jomar na hindi dapat minamaliit ang mga alamat at kwento ng mga probinsya. Salamat sa pakikinig, mga kaspuki. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan, tandaan baka ang susunod na marinig mong iyak ay hindi lang basta iyak ng bata.